Hindi pa nga ako ipinapanganak, naging pinaka-espesyal na munting lalaking ikakasal na ako sa buong syudad. 3 buwan lang ang tanda sa akin ng kababata kong nakatakda na para sa akin, pero grabe na ang pagiging selos at possessive niya simula pa noong baby kami. Umiiyak siya ng grabe kapag hindi niya ako nakikita. Kaya noong araw ng pagdiriwang para sa unang 100 araw namin, sa harap ng lahat ng bisita, itinapon niya ang gintong abacus at agad akong niyakap ng sobrang higpit. Para bang ipinagsisigawan niyang sa kanya lang ako. Dahil dito, biglang naghiyawan ang lahat ng tao sa venue. Agad namang nagsalita ng malakas ang host para pag-aanin ang sitwasyon. Aba, napakagaling naman ang napili ng ating munting prinsesa. Isang pag-iibigang itinadhana ng langit, at nakatakda na sa murang edad. Pagkasabi niya noon, nagpalakpakan ng sobrang lakas ang lahat ng bisita. Ang best friend ng mama ko na si Tita Mo ay tuwang-tuwang lumapit at kumuha ng maraming litrato. Bilis! Kailangang palakihin ang litratong to at isabit sa sala. Natatawa namang pinigilan siya ng mama ko. Kalma ka lang nga, hindi ako pwedeng kumalma. Nagniningning ang mga mata ni Tita Mo. Wey, tingnan mo nga oh. Ang anak mo ang napili ng anak ko sa ritual. Tadhana na talaga ito. Tinapak naman ng papa ko ang balikat ni Tito Mo. Si Tito Mo naman ay kalmadong-kalmado lang. Plano naman na talaga nating ipagkasundo sila, pero ngayon, napatunayan na lalong sinadya ito ng langit. Pero sinong mag-aakala na paglapit ng staff para buhatin sana ako palayo? Biglang tumili si Mo Xingwan at hinawakan ng mahigpit ang damit ko, ayaw niya akong bitawan. Wala nang nagawa ang mama ko kundi ngumiti na lang, sige na nga, hayaan na natin. Hayaan na lang natin silang magkasama. At dahil doon, isang nakakatuwang eksena ang nangyari sa ibabaw ng mesa. Magkatabing nakahiga kami ni Mo Xingwan habang tuwang-tuwa namang nakatingin sa amin si Tita Mo. Bigla siyang may naalala, ay, oo nga pala. May isa pa palang gamit na hindi ko nailagay dito. Sabi niya habang kinukuha ang isang maliit na velvet box. Kinuha niya mula sa loob nito ang isang magandang figurin ng kuneho na gawa sa jade. Ito ang kuneho para sa zodiac sign ng ating si Chen Chen. Confident na sumagot si Tita Mo, para naman magkaroon ng isa pang pagpipilian ng anak ko, diba? Natawa ang mama ko. Nako, nandadaya ka na eh. Pagkasabi niya noon, nakita nga ng maliit na si Mo Xingwan ang jade na kuneho. Agad na namang nagningning ang mga mata niya at iniunat ang maliliit niyang kamay para kunin ito. Pero paglipas ng ilang segundo, gulat ang lahat nang isiksik niya ang jade na kuneho sa dibdib ko. Tinapak-tapik pa niya ako na para bang sinasabing, "Sa'yo na to." Natigilan ng isang segundo ang lahat, bago biglang nagtawanan ng mas malakas ang buong venue. Napahawak na lang si Tito Mo sa noo niya. Siguradong magiging baliw sa asawa ang batang to paglaki. Pero si Tita Mo, sobrang proud pa. Ang babaeng marunong mag-alaga sa asawa, yan ang tawag na mabuting may bahay. Nang matapos ang party, kaming dalawa na ang naging usap-usapan ng lahat. Lumapit ang mama ko sa mesa. At tiningnan kaming dalawa ni Mo Xingwan na mahimbing nang natutulog habang magkatabi. Kahit tulog na ang bata, mahigpit pa rin ang hawak ng maliliit niyang kamay sa kumot ko. Bulong ng mama ko sa akin, "Chen Chen, ang ate mong ito ay ang pinakamagandang regalong ibinigay sa'yo. Ng mama at ninang mo. Sasamahan ka niyang lumaki, poprotektahan ka niya, at mamahalin ka niya habang buhay." Kahit tulog, mukhang naramdaman ko iyon dahil dahan-daang napangiti ang mga labi ko. Para bang nakangiti ako. Pagsapit ng hapon, nang umuwi na ang mga bisita, inihiga kaming dalawa sa malaking kama ng master's bedroom para raw mas maging close kami. Ang himbing na ng tulog ni Mo Xingwan, habang ako naman ay biglang nagising. Nakadilat ang malalaki kong mata habang nakatingin sa starry sky lamp sa kisame. Pero syempre, hindi rin nagtagal ang katahimikan. Kasi naghahanda na ang papa at mama ko para iuwi ako. Habang si Tita Mo, halatang halata sa mukha na ayaw pa kaming paalisin. "Dito muna kayo. Tutal, magkapit-bahay lang naman tayo eh." Napabuntong hininga na lang si mama at napataas ng kamay, oras na kasi para damid ni Chen Chen eh. "May formula milk ako rito. Same brand pa nung inyo. Kaso breast milk lang ang gusto niya eh, kaya sa huli, binuhat na ako ni Papa." Pero sakto namang biglang nagising si Mo Xingwan. Nakita niyang kinukuha ako, kaya bigla na lang siyang humagulgol ng malakas. Nakakaawa siyang nakaunat ang maliliit na kamay papunta sa akin,
At kahit anong pag-alo ni tita mo, wa-epek talaga. Mas lalo pa siyang umiyak ng parang pinupunit ang puso. Kaya naman, biglang naawa si mama. Wala siyang nagawa kundi ibalik ako at ay lapag ulit sa tabi ni Mo Xingwan. Sa isang iglap, biglang tumigil ang iyak niya. Habang sumisinghot-singhot pa, inabot ni Mo Xingwan ang pisngi ko, at saka siyang umiti ng pagkatamis-tamis. Pumikit siya at nakatulog ulit. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Papa. Mukhang hindi natin siya may uuwi ngayong gabi. Kaya ayon, ang pamilya naming tatlo. Doon na nakitulog sa bahay ng mga Mo. Nang gabing iyon, magkatabi ang dalawang baby crib namin. Sa panaginip, napapangisi pa si Mo Xingwan. May binubulong siyang hindi maintindihan, pero kung papakinggang mabuti parang pangalan ko ang sinasabi niya. Mabilis na lumipas ang panahon, 2 buwan na ako. At siya naman ay 4 na buwan na. Isang araw, nakakunot ang noo ni tita mo habang nakatingin sa baby monitor. Sa screen, nakahiga si Mo Xingwan sa crib niya, at matalim na nakatitig sa pink kong crib na kalahating metro lang ang layo. Sarap na sarap ako sa tulog noon. Pero bigla siyang nagpapadyak ng mga paa. Siya sa inis. Nagmamadaling pumasok si tita mo sa kwarto. Hala, anong problema, baby ko? Pero dined na lang siya ni Mo Xingwan. Pulang-pula na ang maliit niyang mukha kakahiyaw, at pilit na inaabot ang direksyon ng crib ko. Nakuha agad ni tita mo ang ibig niyang sabihin. Gusto mo na naman makatabi si Chen Chen, no? Simula kasi noong huling insidente, inilipat na ang baby crib ko sa tabi niya. 10 sentimetro lang ang pagitan naming dalawa. Pero kahit ganoon, hindi pa rin kontento ang kulit na ito. Dahil sa pag-iingay niya, tuloy ay nagising ako. Napangawa ako ng mahina habang pupungas-pangas pa. At dahil lang sa tunog na yun, biglang tumahimik si Mo Xingwan. Kinakabahan siyang nakatitig sa akin. Nang makita niyang hindi ako umiyak at natulog ulit, parang nakahinga siya ng maluwag. Pero maya-maya pa, hinawakan niya ang kamay ni tita mo at pilit siyang hinihila papunta sa akin. Napabuntong hininga na lang si tita mo sa kakulaitan niya. Yumuko siya para buhatin si baby. Dahan-dahan siyang inilapag ni tita sa loob ng pink kong crib. Pagkalapag niya sa tabi ko, tumahimik siya agad. Tumagilid siya ng higa. Kinapa niya ang maliit kong kamay at hinawakan ng mahigpit. Makalipas ang 3 segundo, nakatulog na siya. Natulala na lang si tita mo sa tabi ng crib namin. Sa huli, nilabas niya ang phone niya, kinuhanan kami ng picture, at sinend kay mama. Grabe, nagwala ng kalahating oras ang anak ko para lang makatabi ang anak mo. Ngayong nakuha na ang gusto, nakatulog agad. Minsan napapaisip ako kung para kanino ko ba talaga pinanganak tong batang to eh. Mabilis namang nag-reply si mama. Magkatabi na naman silang dalawa. Agad na nagreklamo pabalik si tita mo. Ano pa nga ba? Aba, walang tigil sa pag-iyak yang inaanak mo kapag hindi katabi si Chen Chen eh. Medyo nag-alala si mama. Kaso medyo barado ang ilong ni Chen Chen kagabi eh. Baka mahawan pa niya si ate. Nako, ayos lang yan. Malakas ang resistensya ng anak ko, no? At saka, kung magkakahawaan, edi sana matagal na. 3 araw kaya silang magkatabi matulog noong nakaraang linggo. Habang nagkukwentuhan kami, dumating si Ninong mo dali. Nakita niya ang litrato naming dalawa na magkahawak ang maliliit na kamay, at bakas ang ngiti sa mga mata niya. Ang galing talagang pumili ng pwesto matulog ng batang to. At hindi lang basta pwesto ha. Sumandal si tita mo sa dibdib niya, at sakto namang umungol ng mahina si Chen Chen. Nanlaki ang mga mata niya sa kaba. 4 na buwan pa lang. Alam na kung paano mag-alaga. Kalmado pa rin ang mukha ni tito mo. Pero saktong-sakto, bigla akong gumalaw. Mukhang hindi yata komportable ang tulog ko, kaya napakunot ang maliit kong noo. Nagsimula akong umiyak ng mahina. Aba, nagulat ako nang biglang magising si Mo Xingwan. Pagkakita niyang umiiyak ako, natigilan siya sandali, tapos mabilis na inabot ng maliliit niyang kamay. Tinapak-tapik niya ang dibdib ko ng medyo alanganin. Ginaya niya lang yun sa mga matatanda. Kaso hindi naman tumalab, mas lumakas pa nga ang iyak ko. Nataranta na rin si Mo Xingwan, kaya napaiyak na rin siya at napaungol. Bakas sa maliit niyang mukha ang pag-aalala. Patakbo namang lumapit si tita mo para buhatin ako. Nang silipin niya, kailangan na palang palitan ang diaper ko. Pinalitan niya yon ng bago. Kaya tumahan na rin ako sa mga bisig niya. Pero noong ibabalik na sana ako ni tita mo sa kama,
Nakaunat ang maliliit na kamay ni Mo Xingwan habang parang may sinasabi. Gusto mo ba siyang yakapin? Naiintrigang tanong ni Tita Mo. Pero patuloy pa rin na nakalahad ang mga kamay ni Mo Xingwan na parang nagpupumilit. Nakangiting dahan-dahan akong ibinaba ni Tita Mo sa tabi niya para tuluyan niya akong mayakap. Agad naman akong kinulong ng mga braso ni Mo Xingwan, nilapit niya ang mukha niya at idinikit sa pisngi ko. Naghanap ako ng komportableng pwesto sa yakap niya, at nakatulog ulit. Mukhang nakampante na si Mo Xingwan, kaya napapikit na rin siya. Pinagmasdan ni Tita Mo ang natural niyang husay sa pag-amo ng asawa, na may halong pagkamangha at gulat. Nilabas niya ang cellphone niya, kumuha ulit ng litrato, at nag-post ng bagong update. Umiyak yung anak mong lalaki, Taran tatuloy yung anak ko. Ngayon, gusto pa talagang nakayakap bago matulog. Sanggol ba talaga to o dalubhasa sa pag-ibig? Sa pagkakataong to, nag-video call agad ang mama ko. Patanjin nga, Patanjin. Sa screen, nakatagilid na nakahiga si Mo Xingwan. Habang mahigpit na nakapatong ang maliit niyang kamay sa akin, na para bang pinoprotektahan ako. Napabuntong hininga ang mama ko sa kabilang linya. Diyos ko, ang sweet naman nila masyado. Pero ang babata pa nila. Kakaiba talaga. Pag-ulong namang sumagot si Tita Mo. Lahat ng yan totoo. Napahagikjak na lang ang mama ko. Pagkatapos noon, kuminang ang mga mata ni Tita Mo. Napagdesisyonan ko na, gagawa ako ng photo album simula ngayon, 1 libro kada taon. Ireregalo ko sa araw ng kasal nila. Ang pamagat, kumpletong record ng pagpapalaki ni Mo Xingwan kay Chen Chen. Pagkababa ng tawag, bumalik sa tabi ng kama si Tita Mo. Buong pagmamahal niyang hinaplos ang ulo ni Mo Xingwan. Anak, alagaan mong mabuti ang asawa mo ha. Ikaw ang mismong pumili sa kanya noong zuwadyo mo. Dapat pahalagahan mo. Tumunog ang bibig ni Mo Xingwan habang nananaginip. At mas hinigpitan pa ang pagyakap sa akin. Pagsapit ng hapon, sinundo na ako ni na mama at papa. Pagpasok sa nursery room, nakita agad ng mama ko yung 2 baby crib. Na pinagdikit na pala para maging isang malaking kama. Tinanggal pa talaga ang harang sa gitna. Tapos pinalitan ng double mattress. Nakahiga kaming 2 ni Mo Xingwan na magkatabi. Hindi malaman ni mama kung tatawa o may inis nang makita niya iyon. Guiying, pinagsama mo talaga ang mga kama nila. Taas noong sumagot si Tita Mo. Aba, ano pa nga ba? Paggising kasi ng inaanak mo kaninang hapon, nakita niyang wala si Chen Chen. Umiyak ng sobrang lakas. Kahit anong gawin kong pag-aalo, walang talab. Natahan lang ng konti nung iniabot ko sa kanya yung maliit na unan ni Chen Chen. Halos hindi makapaniwala si mama. Kaya pinagsama mo na lang talaga yung kama nila. Commendat si Tita Mo. Mas praktikal, di ba? Tsaka, magtatabi rin naman silang matulog paglaki nila. Paglapit ni Papa para sumilip, natawa rin siya. Pero mas nakakagulat yung hirit ni Tita Mo. Pumayag na raw ang papa niyang si Dali. Kanila na raw tong baby room na to. Tapos paglaki-laki nila ng konti, gagawin na nating kids room. Teka. Agad siyang pinigilan ni Mama. Yumuko siya para buhatin ako pauwi, pero nagising na naman si Mo Xingwan. Pagkakita ng bata na may kukuha sa akin, agad nitong hinawakan ang dulo ng kumot ko. Umuungol pa ito ng pagrereklamo, kaya napilitang amuin siya ni Mama. Mabait na ate, iuuwi na muna ni Ninang ang bunso para matulog, ha? Biglang sumigaw si Mo Xingwan. Hindi pwede. Bukas na lang kayo ulit maglaro, okay ba yun? Ayaw. Wala nang nagawa si Mama. Napakibit balikat na lang si Tita Mo. Oh, kita mo na. Hindi sa ayaw kong pauwiin si Chen Chen. Yang inaanak mo talaga ang ayaw siyang bitawan. Ang ending tuloy. Dito na naman ako natulog kina Tita Mo. Pagsapit ng hating gabi, nagising ako sa gutom, at nagsimula na akong umiyak ng mahina. Halos sabay kaming nagising ni Mo Xingwan sa kabilang kama. Pagkarinig niya sa boses ko, agad siyang lumingon sa akin. Palakas ng palakas ang pag-iyak ko. At nang pasiga na talaga ang iyak ko, sobrang nataranta si Mo Xingwan. Akalain mong bumalikwas siya at umupo. 1 4 na buwang sanggol. Pag-iwang-giwang na tumayo habang nakahawak sa railings. Tumingin siya sa akin at sumigaw ng, Parang sinasabi niyang, huwag ka nang umiyak. Andito lang si ate. Pagkarinig ko sa boses niya, tumigil nga ng sandali ang iyak ko. Pero mas nataranta si Mo Xingwan.
Pilit niyang hinampas ng maliliit niyang kamay ang mga railings, at namula ang mukha niya sa sobrang pag-aalala. Sakto namang bumukas ang pinto. Sabay na pumasok si Mama at si Tita Mu. Nagmamadaling lumapit si Mama para buhatin ako. Gutom na ba ang baby ko? Andito na si Mama pagkalapat ko pa lang sa dibdib niya. Tumahan na agad ako. Binuhat naman ni Tita Mo si Mo Xingwan. Pero hindi man lang niya pinansin ang mama niya, nakatitig lang siya sa akin. Nang makita niyang hindi na ako umiiyak, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nanghihina siyang napasubsob sa balikat ni Tita Mo. Natatawa na lang si Tita Mo sa nangyari. Si Chen Chen lang talaga ang nakikita ng batang to. Habang pinapadede ako ni Mama, nilapit ni Tita Mo si Mo Xingwan sa tabi namin para mapanood niya ako. Nanahimik lang doon si Mo Xingwan, nakatitig sa akin nang walang kurap-kurap. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang inabot at marahang hinawakan ang maliliit kong paa. Dahil seryoso ako sa pagdidi, napasipa lang ng bahagya ang mga binti ko. Hindi ko na siya pinansin, pero bigla ba namang ngumiti ng napakatamis si Mo Xingwan. Umabot siya ulit para hawakan ako sa pagkakataong ito, nilinggan ko siya at tiningnan ng masama. Parang sinasabing huwag kang ang magulo. May ginagawa ako, Sabay namang napahalakhak ang nanay ko at si Tita Mo. Nako, itong dalawang batang to sigurado, napakakulit ng magiging buhay nila balang araw. Tagningning ang mga mata ni Tita Mo. Hindi lang makulit, magiging makulay talaga. Ibibigay ng anak ko ang lahat ng pagmamahal niya kay Chen Chen. Sinisiguro ko yan. At ganoon na nga, opisyal na nagsimula ang magkasamang buhay namin ni Mo Xingwan. Pagsapit ng gabi, habang sabay na naghahapunan ng dalawang pamilya, napunta syempre sa amin ang usapan. Habang hinihiwa ng tatay ko ang steak niya, nagtanong siya, "So, ang ibig sabihin ba nito? Kailangan na talaga nilang matulog ng magkatabi." Agad naman siyang itinama ni Tita Mo. Para mas tumpak, kailangan laging nakatabi ni ate kay Chen Chen. Okay lang kay Chen Chen kahit ano, kaya naman niyang matulog mag-isa. Pero hindi pwede sa anak ko. Kapag nahiwalay siya kay Chen Chen para siyang isdang inalis sa tubig. Kalmado namang humigop ng red wine si Tito Mo. Hayaan mo na siya, malaki naman ang kama, Napatawa na lang ang tatay ko. Sa tindi ng pagiging posibo ng batang yan paniguradong lagot si Chen Chen balang araw. Pagiging tapat ang tawag doon. Agad na ipinagtanggol ni Tita Mo ang anak niya. Bata pa lang ang anak ko alam na niya kung paano alagaan ang mapapangasawa niya. Ang galing, di ba? Nakangiting umiling ang nanay ko. Guiying, kung makapagsalita ka naman, parang kasal na talaga si Chen Chen at Xingwan, Pero buong pagmamalaking sumagot si Tita Mo. Doon din naman papunta yon. Nakapili na nga sila sa ritual, Nagpalitan na rin sila ng mga kwintas ng swerte. Saan pa ba sila tatakas? Habang nag-uusap sila, biglang bumaba ang yaya mula sa itaas. "Ma'am, gising na po ang dalawang bata. Parang hinahanap po yata kayo." Agad na ibinaba ng nanay ko at ni Tita Mo ang mga kubyertos nila. At nagmamadaling umakyat sa itaas. Pagpasok nila sa kwarto ng mga bata, nakaupo na si Mo Xingwan habang mahigpit na nakakapit ang nanginginig niyang maliit na kamay sa manggas ng damit ko. Gising na rin ako at nakatitig lang ang malalaki kong mata sa kisame. Hindi umiiyak at hindi rin nag-iingay. Lumapit si Tita Mo, para sana ihiga ulit si Mo Xingwan, pero ayaw talaga pumayag ng bata. Pilit pa siyang itinuturo ang pinto habang nag-iingay ng "Hinahanap mo ba si Mommy?" Paghula ni Tita Mo, umiling naman si Mo Xingwan. At patuloy lang sa pagturo sa pinto. Lumapit ang nanay ko. Nagningning ang mga mata ni Mo Xingwan pero umiling pa rin siya. Hinahanap ba si Daddy? Umiling pa rin si Mo Xingwan. Nagkatinginan na lang ang dalawang matanda, na parehong naguguluhan. Sa huli, ako pala ang makakalutas sa misteryong ito. Napahikab ako ng bahagya, at ikinumpas ang maliit kong kamay papunta sa pinto. Agad namang tumango ng paulit-ulit si Mo Xingwan. Doon lang na-realize ni Tita Mo. Gusto nyo bang bumaba para hanapin ang mga tatay nyo? Napangiti ng malaki si Mo Xingwan. Napabuntong hininga na lang si Tita Mo sa kakulaitan niya. 4 na buwan pa lang, gusto na agad sumali sa kwentuhan ng pamilya. Sa huli kinarga rin kaming dalawa pababa ng hagdan. Binuhat ni Tito Mo si Mo Xingwan, habang kinarga naman ako ng tatay ko. Nakaupo kaming dalawa sa kandanggan ng mga tatay namin at may pag-uusyosong nakatitig sa mga matatanda.
Kaso nang makita ni Mu Xingwan na nasa harapan niya ako, ayan na naman, nagsimula na naman siyang maglikot. Inabot niya ang kamay niya, gusto na namang lumapit. Huwag kang ang masyadong malikot. Pinigilan siya ni Tito Mo kaya agad nang umuso si Mu Xingwan. Nang makita niyang may iyak na ito, ngumiti si Papa at inilapit ako ng kaunti sa kanya. Halika na nga, sige na, tatabihan mo na ang baby brother mo. Pinagtabi ang dalawang baby chair kaya magkatabi na naman kami ni Mu Xingwan. Nang makatabi ko na siya, bigla siyang tumahimik at bumait. Nakahawak ng mahigpit ang maliliit niyang kamay sa armrest ng upuan ko, at bakas sa mukha niya ang labis na tuwa. Ipinagpatuloy ng mga matatanda ang pagkain nila, habang kaming dalawa naman ay tahimik lang na nakabantay. Paminsan-minsan, kapag umiiyak ako ng mahina, agad nalilinggan si Mu Xingwan para tingnan ako. Kapag nakita niyang ayos lang ako, saka lang siya titingin sa iba. Ang maliit na detalyeng ito, ay napansin ni Papa at ni Tito Mu. Hininaan ni Papa ang boses niya. Dali, hindi ba't masyado namang malakas ang pagiging protective ng anak mo? 4 na buwan pa lang siya, Apo, ang tingin ni Tito Mu sa anak niyang nakadikit sa akin. Nag-iisip niyang dahan-daang sinabi, siguro may mga tao lang talagang pinanganak na marunong ng mag-alaga. Katulad noong una niyang makita si Tita Mo at parang noong una rin akong makita ni Mu Xingwan. Isa itong instinct na hindi na kailangan pang ituro na kaukit na ito mismo sa kanilang pagkatao. Nang lumalim na ang gabi, mahimbing na naman kaming nakatulog ni Mu Xingwan. Sa pagkakataong ito, magkaharap kami. Nakapatong ang maliliit niyang kamay sa baywang ko. Mahigpit na nakahawak ang maliliit kong kamay sa laylayan ng damit niya habang bumubuhos ang liwanag ng buwan. Para bang nangangako ng isang mahaba at matamis na kinabukasan, at ganoon nga. Umabot ng kalahating buwan ang pananatili ko sa bahay ng pamilya mo. Ang totoo niyan, 3 araw lang sana ang balak ni Mama. Pero sa huli, lumipas na ang kalahating buwan, hindi pa rin kami makaalis-alis. Kasalanan talaga to nung maliit na batang babae ng pamilya mo, si Mu Xingwan, maghapon ba namang nakadikit sakin. Saktong 7:00 ng umaga, gising na siya. Hindi siya umiiyak, pero hindi rin mapakali. Nakadapa lang siya sa maliit niyang kama habang nakatitig ng maigi sa akin sa kabilang kama, hinihintay akong magising at uminom ng gatas. Sabik na sabik pa siyang lumalapit para manood, tapos palihim pang inaabot at hinahawakan yung mga daliri ko sa paa. Tuwing naglalaro kami sa umaga, pilit niyang tinutulak papunta sa akin yung lahat ng mga laruan. Sa tanghali naman ang pinakagrabe. Malinaw naman na magkahiwalay ang pinapatulugan sa amin ni Tita Mo. Pero tuwing madyay gising ako, yung kamay nung batang si Mu Xingwan, laging nakalusot sa rehas ng kama. Mahigpit na nakahawak sa kumot ko at ayaw bitawan. Paggabi naman, madalas akong umiyak dahil sa kabag. At kapag umiiyak ako, mas tarantang-taranta pa siya sa kabilang kama kaysa kahit kanino. Wala siyang tigil sa pagtili ng at hindi siya titigil hanggat hindi ako napapatahan. Napanganga na lang ang nanay ko, tapos pabirong nagreklamo kay Tita Mo. Sabi niya, guardian angel ko ba sa past life yang anak mo? Aba, at bakas pa sa mukha ni Tita Mo yung sobrang pride. Syempre naman, bata pa lang yang anak ko, alam na kung paano alagaan ang asawa niya. Pero, hindi niya alam may mas malaki pang sorpresang naghihintay sa kanila. Ika-15 ng Abril, 11:00 ng gabi. May pinuntahang event pa si Mo Dali kaya wala pa siya. Nanunood naman ng drama sa sala si Mo Guiying at ang nanay ko. Nasa study room naman ang tatay ko at nagche-check ng emails. Nakapatong yung baby monitor sa coffee table. Hati sa dalawa yung screen, pinapakita ng live yung nangyayari sa aming dalawa. Sobrang himbing na ng tulog ni Mu Xingwan nung mga oras na yun, at nakatihaya siya. Nakadikit yung maliliit niyang kamao sa pisngi niya. Tulog na rin ako nun. Pero medyo mababaw ang tulog ko, at bahagyang nakakunot pa yung maliliit kong kilay. Medyo nag-aalala nga yung nanay ko, parang lagi yatang nagigising si Chen nitong mga nakaraang gabi. Baka tutubuan na ng ngipin, sabi ni Mo Guiying. 4 na buwan pa lang si Wanwan nang mag-umpisang maglaway, kaya baka ganun din si Chen. Siguro ay may masakit sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla akong gumalaw sa screen ng baby monitor, at pagkatapos ay narinig ang mahinang pag-iyak ko. Agad na tumayo si Mama. Titignan ko lang. Sasama ako, mabilis ding tumayo si Mo Guiying.
Pagdating pa lang ng dalawa sa may pinto ng kwarto, nakarinig sila ng mas malakas na kalabog mula sa loob. Hindi ito ang iyak ko, kundi ang malakas na paghampas sa rehas ng crib. At ang nag-aalalang pag-ungol ni Mo Xingwan. Nang mabuksan ang pinto, laking gulat ng dalawang ina sa nakita nila. Pagkabukas ng pinto, parehong natulala si Mama at si Mo Guiying. Nakahiga lang ako sa crib habang umiiyak. Pero si Mo Xingwan sa kabilang crib, hindi malaman kung paanong nakaupo ng mag-isa, at pilit na hinahampas ang mga rehas ng kama niya. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa akin, at ang ingay sa bibig niya ay parang sumasaway. Parang inuutusan niya akong tumahan. Saan ka makakakita ng sanggol na ganyan mag-react? Agad namang lumapit si Mama para buhatin ako. At dahan-daang hinimas ang tiyan ko, kaya unti-unting humina ang aking pag-iyak. Pero mas nakakagulat ang sumunod na ginawa ni Mo Xingwan. Nang makita niyang buhat-buhat na ako, at hindi na umiiyak, tumigil na rin siya sa paghampas sa crib. Pero hindi siya natulog, nakaupo lang siya roon. At walang kurap na nakatitig sa akin. Hanggang sa ibalik ako ni Mama sa loob ng crib. At tuluyan na akong tumahimik, doon lang parang nakahinga ng maluwag si Mo Xingwan. At dahan-daang nahiga, gayunpaman, hindi pa siya tuluyang nakatulog. Kundi nakatagilid lang siya na nakaharap sa akin, dilat pa rin ang mga mata niya. Na parang nagbabantay sa akin. Iniunat pa nga niya ang kanyang maliit na kamay palabas sa rehas. Na halos umabot na ang dulo ng mga daliri niya sa kama ko. Nagkatinginan na lang sina Mama at Mo Guiying. Bago tahimik na lumabas ng kwarto. Medyo naririnig ko ang nag-aalalang tanong ni Mo Guiying sa sala. Yung sa monitor na i-record ba yung nangyari kanina? Tapos narinig ko ang seryosong boses ni Mama Ching Ching. Hindi ba parang masyadong mabilis mag-mature si Wanwan para sa edad niya? Mag-mature, natural na malambing lang talaga siya. Pero nag-aalalang sumagot si Mama. Ang normal na 4 na buwang sanggol, kapag nagising ng madaling araw, iiyak lang para sa sarili nila. Wala pa silang pakialam sa iba. Pero nung narinig niyang umiiyak si Chen Chen, ang unang naging reaksyon niya ay hindi pagkairita, kundi pag-aalala kung anong nangyari sa kanya. Sobra na ito sa normal na instinct ng isang sanggol. Sa sala, biglang bumalatang nakakabinging katahimikan. Nagpatuloy si Mama. Inaalala niya si Chen Chen, inaalala niya ng sobra, na tinalo pa nito ang sarili niyang instinct. Naiintindihan mo ba? Matagal na lumipas ang oras. Bago ko narinig ang nanginginig na boses ni Mo Guiying. Tila nakatingin siya sa screen ng monitor. Sa maliit na kamay ni Mo Xingwan na nakaabot sa akin, at mahinang sinabi. Siguro itinadhana talaga sila ng langit. May halong katiyakan sa boses ni Mo Guiying. Mula pa lang nung una siyang huminga, alam na niyang siya ang magpoprotekta sa kanya. Naluha si Mama sa narinig, at pananggakwan pa siya ni Mo Guiying. Nagagawin akong pinakamasayang lalaki sa mundo ni Mo Xingwan. Sa isang iglap, 3 buwan na ako, habang 5 buwan naman si Mo Xingwan. Magkatabi kami sa crib, at palagi siyang tuwang-tuwang nagbababble sa akin. Ang seryoso ng mukha niya, parang nasa isang mahalagang meeting, habang ako naman, nakamulagat lang ang malalaking mata at nakikinig. Paminsan-minsan napaan na lang ako sa haba ng kwento niya. Nung napagod, napahikab na lang siya. Inabot ko agad ang maliit kong kamay, at ginaya kung paano niya ako pinatahan kanina. Tinapak-tapik ko ang dibdib niya aba, bigla ba namang hinawakan ni Mo Xingwan ang kamay ko.